Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Title, The Government Must Act Now to Make Our Schools Safer. Naglabas ng payag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng pamamaril sa dalawang minor de edad sa isang paaralan sa Tacloban, Leyte, kung saan may mga nasawi at nasugatan. We cannot continue reacting only after another child is hurt or killed. Bahagi sa pahayag. Ito, yung statement niya, June 23, 2026. Naipost sa Inday Sara Duterte na page. We express our deep sadness and concern over the tragic incident at San Jose National High School in Tacloban City, which resulted in the loss of young lives and injuries to learners. No parent sends a child to school expecting the child to become a victim of violence. Yet, this is not the first time that learners have been harmed either inside our schools or during school activities. With the tragedies that have befallen our learners, including the loss of 2 student athletes during a basketball training program. Ito sa Sa Ateneo. The government must confront these serious gaps in our ability to protect the youth. Our learners must be protected from radical influencers. Whether they come from outside the school, from online platforms, or from individuals who take advantage of the vulnerabilities of young people. Most importantly, they must be protected from abuse, neglect, and violence within the very institutions entrusted with their welfare. This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. We cannot continue reacting only after another child is hurt or killed. Education is not only about academics. What our children learn, who influences them, and the values which they carry with them outside the classroom are deeply intertwined with national security and stability. The continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to this administration. The government must act now to make our schools safer and to protect our learners. Vice President Sara Duterte. Kailan ba yun nangyari sa Ateneo? Tapos, namatayan tayo ng 2 estudyante doon. Taga-Agusan del Sur yung isa. Magaling daw yung taga-Agusan del Sur na basketballista eh. So, pumasok sa Ateneo para mag-aral, scholar, doon na nasawi. So, masakit na pangyari yon. Mas masakit ito ngayon nangyari sa San Jose dahil mga minor de edad. And agree ako doon sa statement ni VP Sara na wag lang yung reaksyon. Dapat may proactive measure, intelligence gathering tungkol niyan. Kaya in a way, pinatutsadahan niya ang gobyernong ito. Napakalaki ang inyong mga intelligence confidential funds. Paano yun ginagamit? Wala lang. Pag may nangyari sa kanilang, paimbestigahan yan. Hanggang investigasyon. Tapos, meron namang batas na nagsasabi na itong mga minor de edad na ito ay hindi criminally liable. Ano ba yan? Kailan ba ipinasa ang batas na ito? Panahon ni Pangilinan 2006 ba? 2008? Napaka-bright na batas ni Pangilinan. Di man. Kasi dati, ang alam ko, 9 and below lang ang hindi pwedeng mapreso. Above 9, especially 12 to pataas, wala na. Pwede nang masyadong maawain si Pangilinan eh. Kaya ginawa niya, inautor niya ang batas. Pinasa naman ng Kongreso. Pinirmahan naman ng Presidente. So ang Presidente nito noon, I believe, si Pinoy. Tama ba ako? Yung Juvenile Justice Law. So, baril na ginamit. Baril ng pulis, yung isa. Tapos, naglabasan na ngayon ang mga text messages ng 2 suspect. Excited sila sa gagawin na planadong-planado
Nakalagay doon sa mga text messages na alam nila na hindi sila makukulong. Kaya malakas ang loob nila na para bang hindi tayo makukulong. Sige na, excitement ito. Parang wala silang katakot-takot. Ano ba yan? What's happening now sa ating bansa? So again, nakikiramay tayo sa mga pamilya ng biktima. Masakit yan. I can just imagine aking mga apo na pinadala namin sa eskwelahan, yung pala ganyan mangyari, napakasakit. Ito namang Tacloban City LGU, ang inaaalala pa nila yung privacy rights daw ng mga suspect. Huwag daw ipakalat ang mga litrato kasi marami nang naglalabas ang litrato ng dalawang suspect. Huwag daw, violation daw yun ng kanilang privacy right. Privacy right pa. Ay ang mga biktima, nasana yung karapatan nilang mabuhay. Karapatan pa ng mga suspect ang iniisip. So, salamat po, BP Sara, sa inyong paalala sa gobyernong ito. Act now before it's too late. Hindi yung puros lang reaksyon. Gamitin ng todo yung confidential intelligence pa ng gobyerno. Bilyones yan para maproteksyonan ang buhay ng mga Pilipino. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Muna ni ang among gihatagan og yero. So mag-atop na ni siya karon sa iyang balay. Og karon mo na ni ang iyang pag-atupan sa natagaan na mo og yero. So mag-atop na ni siya karon. Og muna ni giloagon lang sa iyang balay. So kuang gid kayo, gamay gid kaayo. Og dito sa silong ang luto. Og karon tungod sa kagamay sa ilang balay, mo ni ang ilang kusina. So mga buslot na gyud ang yero, ipang sumpay-sumpay lang kani ng mga yero. Ilang kami. So gamay gyud kaayo. So sa kagamay sa ilang balay, diri na sila sa naog magluto. Ano ni ang itsura sa iyang lutuan.